Hi everyone! Welcome back to our channel. Vlog natin ngayon ay about sa pagkuha ng SSN sa US. And ito experience na to ay pagkuha ng SSN dito sa California. So, disclaimer, ito yung experience ko and do your own research din bago mag-apply ng SSN, okay? Ang i-type nyo lang ay how to apply for SSN in Washington or New York. Ganon. Kasi, hindi ko sure sa ibang state. Pero ito yung ginawa ko here in California. Kami ay nag-apply ng SSN after 2 weeks ko dito. Ganon. And ang ini-apply ko ay yung single name ko. Kasi nga, nung nagpakasal kami, ano na yun, 3rd month ko na dito. So, yun, para lang hindi hassle. Kasi ang SSN, pagka-apply nyo, pinakamabilis na 2 weeks, nakuha nyo na. Pero yung sa akin, hindi 2 weeks. It was like 2 months. Kasi, yung office na napuntahan ko, tamad. So, nakatatlo akong follow-up bago ako mapunta sa clerk or agent na nag-asikaso talaga fully. Make sure nyo after 2 weeks, kunyari hindi nyo pa rin natatanggap, make sure i-follow up nyo ng i-follow up. Kasi ang amin naman, ginawa rin namin yun, pero natapat kami sa iba't ibang tamad na clerk. So, sabi niya, oh, may problema, ganan-ganan. Tapos, nung huling follow-up namin, yung nag-asikaso talaga na wala naman daw problema. Hindi talaga ipinasa. So, hindi ko alam kung pina-power trip nila kami or what. Pero kasi, may ugali lang talaga minsan. Next naman na ay, so, kailan mag-apply? Anytime. And as much as possible, agahan. Next question. Ano yung mga requirements? Una-una requirements ay passport. Okay? Kasi wala tayong ibang ID na approve dito other than passport. Okay? So, kailangan mo ba ipa-photocopy? Hindi naman. At kung hingin man nila ng copy, hihiramin lang nila yung passport mo kasi meron silang Xerox machine and ibabalik din agad nila. Pangalawa ay yung I-194. So, yung proof of entry mo dito. Saan mo yung makukuha? Ilalagay ko yung mga link kung saan i-click nyo yun. Tapos, makikita doon yung I-94. Yung I-94 na yon updated yon. So, doon naka-state anong pangalan mo, ano yung point of entry mo, at saka date of entry. So, pwede bang gawin yun? Hindi. Kasi matik, lalabas yun after few days of entry here in US. Ayun nga pala, yung kailan kayo pwedeng kumuha ng SSN. At least siguro after 2 weeks nyo here sa US. Yun ang suggestion ko. Para nasa system na nila kayo. Kasi kunyari mag-download kayo ng I-94 tapos walang lumalabas. It means wala pa yun sa system na dumating na kayo dito. Safest na yung 1 to 2 weeks upon arrival. So, ano yung mga requirements? Proof of identity, passport. Number 2, I-94. Yun yung document na ida-download and ipiprint. Pangatlo, yung form SS5. So, pwede nyong mag-advance, fill out. Pupunta lang kayo sa website, tas ida-download and print. Or, pwede nyong online i-type, tas print. Pero kung tamad kayo and wala kayong printer at malayo ang paprintan, pwedeng doon na kayo mag-fill out. Bibigyan nila kayo ng form. Handwritten na nga lang, okay? Hindi na maitatype. So, pag sinulat nyo, make sure hindi kayo magkakaroon ng bura.
or erasures. So, kasi ganun nangyari sa akin. Nag-download na ako and nag-fill out ako online. Tapos pinaprint namin sa office ni Ram. But, pinaulit din eh. Hindi ko alam kung bakit nila pinaulit. Same lang naman yung ginawa ko. Binigyan ulit nila ako ng Form SS5. Tapos nagsulat ulit ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero, may dala ako. Okay? Number 4 na requirement ay eto, kung kayo ay mag-a-apply after your wedding at meron na kayong physical copy ng inyong marriage certificate, kailangan mong dalhin ang original marriage certificate. Okay? Pero sabi ko sa inyo, risky yun, okay? Tapos, yun lang ang requirements. And, pag meron na kayo nun lahat, punta lang kayo sa Social Security Office. Paano nyo malalaman? I-Google lang, okay? Google lang. That's your best friend. Google mo. What is the nearest Social Security Office sa gantong address? O, lagyan yung address nyo. Or, which Social Security Office is the nearest to my place? Ganyan. Kasi, in person na yun. Kasi, doon na kayo magsasubmit ng application. Minsan may questions sila, ganun. Tapos i-explain nila. At saka pag may tanong kayo, nasasagot naman. Basta yung timing lang talaga. Okay. Tapos, okay, nakakuha na kayo ng Social Security number. Dumating na after 2 weeks. Tapos, nagpakasal na kayo. May marriage certificate na rin kayo. Paano nyo papalitan yon? Para mag-update ng name, pupunta lang kayo ulit sa Social Security Office. Dala-dala nyo yung original marriage certificate. Tapos, tsaka yung old na Social Security card nyo. Dalhin nyo lang pareho. Doon nila kayo pag-fill upin ng update ng name nyo. Kasi sabihin nyo kinasal na kayo. Yun, mabilis lang. After 2 weeks, dumating ulit through mail. Okay na. Updated na siya. And may bayad ba ang Social Security card? Wala po. Wala. Kahit nung photocopy, may pina-photocopy nila yung passport ko. Wala silang siningil sa akin. So, it's all free. Excuse me. Yun nga lang ang problema kapag government office, mabagal din sila. Kaya, the sooner, the better. Pero huwag kayong mag-a-apply na, the next day. And that's it. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, and meron kayong mga kailangan malaman, make sure na mag-comment kayo. And, also, please like and subscribe para marami pa kaming videos na magawa. And, para masupport din ang aming channel. Okay, thanks so much, Papush.